Sabi nila kaya daw maraming yumayakap sa Islam ay sapagkat gusto nilang mag-asawa ng marami. Totoo ba ito? Talakayin po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw sa inyo. Ngayon po tatalakayin natin kung totoo ba yung mga sinasabi nila o mga tampulan ng biro minsan na sabi na kaya daw maraming yumayakap sa Islam sapagkat gusto nila mag-asawa ng marami. Hindi po natin mapasisinungalingan na ang Islam ang fastest growing religion sa buong mundo. Ito po yung naitala na, no? Hindi natin kayang pasinungalingan itong bagay na ito. Ngunit, sinabi ng mga kritiko at sinabi ng mga ibang mga tao na kaya daw yumayakap ang tao sa Islam sapagkat nais sila mag-asawa ng marami. Ito ba ay katotohanan? Una, ayon sa mga Islamic Center sa buong mundo, sa kanilang mga records at sa mga survey na ginawa nila, ang pinakamaraming pumapasok sa Islam ay ang mga kababaihan. Paano masasabi natin na kaya lumalago ang Islam dahil gustong mag-asawa ng marami ng mga tao? Gayon, ang pinakamaraming yumayakap dito ay ang mga kababaihan. Sapagkat ang sabi nila sa survey, ang mga kababaihan ay yumayakap sa Islam sapagkat sa Islam ay napangangalagaan ng kanilang mga karapatan at nabibigyan sila ng dignidad na wala sa ibang paniniwala. Sunod, ang mga yumayakap ay ang mga singles o ang mga kabinataan at mga kadalagahan na ibig sabihin, paano magiging intensyon na mag-asawa ng marami kung wala pa silang mga asawa. Dito nila nakikita o maraming yumayakap sa mga kabataan sa Islam sapagkat sila yung mga mahilig mag-explore, sila yung mahilig magbasa, kaya marami sa nagagabayan sa kanila. At ang pinakahuli ay ang mga ama ng tahanan. Sila lagi ang nagdadalawang isip na yumakap sa Islam sapagkat iniisip nila kung ano ang sasabihin ng kanilang asawa at ng kanilang mga anak. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pag-aaral, pagkatapos ng kanilang maraming pagsusuri, kaya nila niyakap ang Islam at sila ang mga nagiging matatag. Pero hindi dahilan na kaya nag-aasawa ang mga tao o ang mga Muslim o nagmumuslim ang mga tao dahil sa gusto nila mag-asawa ng marami. Unang-una, nahihirapan sila dahil tunay na batas sa Islam na bago ka mag-asawa, kailangan mong magampanan ang mga kondisyon o makumpleto ang mga kondisyon bago ka mapayagan mag-asawa. Kahit na pa isa, paano ka pa mag-aasawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat o sinasabi nilang marami kung hindi mo magagampanan ang mga kondisyon. At sa Islam ay merong kani-kanyang mga karapatan ang iyong magiging mga asawa. Hindi tulad sa ibang paniniwala. Ito po isang payak na katotohanan na sasabihin nila isa lang ang pwede mo mapangasawa, ngunit walang istriktong pagbabawal na pwedeng makiapid ang mga kaanib ng kanilang iglesia o ng kanilang relihiyon, na siyang meron sa Islam na napakahigpit na batas na hindi ka pwedeng makiapid, hindi ka pwedeng tumingin sa mga kababaehang hindi mo kaano-ano. Ito ang katotohanan na meron ngayon dito sa mundo. Pero hindi natin maiaalis na may mga isolated cases. Totoo po na merong mga nagyumayakap sa Islam sapagkat gusto nilang mag-asawa muli, gusto nilang maging legal yung mga dati nilang mga illegal na relasyon. Ito po ay natural lang sapagkat ang tao ay naghahanap ng solusyon sa kanilang problema at kaiba't ibang relihiyon ka pumunta ay walang maibibigay na ganitong malaking suliranin o solusyon sa ganitong malaking suliranin na kinasasadlakan ng maraming tao. Ngunit sa Islam, merong ganitong solusyon sa Islam, binibigay ng solusyon ng Islam ang lahat ng problema ng tao at ito ay sinasang-ayunan ng karamihan ng batas na meron sa buong mundo. So, mali na isipin natin na kaya maraming yumayakap sa Islam ay dahil sa gusto nila mag-asawa. Bagkus, ang mga yumayakap sa Islam ay silang mga tao na nakatagpo ng solusyon sa kanilang problema sa pananampalatayang Islam na hindi nila natagpuan sa ibang mga pananampalataya. Maraming salamat po sa inyo. Nawa maging malinaw ito sa mga kababayan natin at magsilbi itong pintuan na pag-aralan pa natin ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.